Good day everyone. I am Marbilo E. Tumag. My assigned topic is about investigation report, the purpose, nature of and qualities, and parts of the reports, and the last one is a format of report. So first, I'm gonna discuss about investigation report. What is investigation report? Investigation report is a formal na document na nagsasummarize ng buong proseso at findings ng isang investigasyon. So, para sa manina to gamiton. So, gamiton na to ni after mag-imbestiga ng isang incident, issue or compliant para may written record ng nangyari. So, in short, investigation report is yung kwento, ebidensya, conclusion ng isang investigasyon na naka-format at official purpose. First, record. The report provide a permanent official record of the investigation. So, kinahanglan nga dunay gid siya permanent nga record sa investigation kay pananglitan maabot na mga pila ka tuig pwede ra gyapon nato siya magamit no kay naka-record na siya pwede nato siya magamit sa sunod nga tuig kung kanus na nato gamiton. So next is leads. So the report provides other investigators with information necessary to further advance the investigation. So this is magamit ni siya kinahanglan na naagid siya po ng information kung na moabot nga bago nga investigator pwede niya magamit, pwede siya makakuha diri og idea sa mga nakatala na ani nga report sa kung unsa ang nakuha ani nga report, unsa ang mga nakuha ani nga report, pwede magamit to sa sunod nga investigador no? Para yang magamit sa unsa na po'y sunod niya nga yang buhaton. Okay, ang siya continue sa para mapadayon sa bagong nga investigador kung unsa nasugdan yang ipadayon. So next is prosecutive action. The report is a statement of facts on which designated authorities may base criminal, corrective, or disciplinary action. So diri sa kuan is diri na to gikuha ang mga mga tinuod nga gamiton para sa otoridad para madesisyonan kung naabay kaso o parusa. So mo to siya. Then the next is that's all the purpose, and the next is nature and qualities. So first, the report must be objective statement of the investigation. So investigation findings. So dapat tinuod lang gid siya tanan, then walay laing sagol nga opinion or unsa pang gikadugang nga mga statement. So dapat kung unsa ang nakita sa report sa ang findings mao gid siya dapat. Then B, the report must be a official record of the information relevant to the investigation that the investigator submits to his superior. So kinahanglan nga ang report is formal at i-submit gid siya sa investigador i-submit sa investigador dito sa iyang superior o sa taas niya nga official. So next, the report must be clear, brief, accurate, impartial but complete. So kinahanglan ang report is dali siya masabtan, dili ingon nga taas pero kompleto. Summarize lang siya pero complete siya. Dayon
tanang mga detalye sakto, ang tanang mga detalye walay kulang, ug ang labaw sa tanan wala kay panigan, so walay bias. So, next is E. The report is complete when it answers the questions of when, where, who, what, why, and how. So dapat ang report is nakatubag yun sa tanan sa 5 W's and 1 H. So dapat na tubag yun na niya. Then next, the report is accurate when it is a true representation of facts of the case. So dapat daw ang report is tumpak or wasto gyud siya, no? Dapat sakto ug tinuod gyud ang tanang nakasulat dito sa report. So walay mga pangdugang-dugang or para kuan pa sa report nga add pa dito mga wala na laba kuan ng opinion na gisagulan ng mga opinion, no? Dapat sakto lang gid siya. Then the last one is the report is clear when it developed logically and chronologically. So dapat ang report is logic ang kuan ang kwento at sunod-sunod ang mga panghitabo. So mao to siya. And next is about parts of the report. So parts of the report is about, so mo yung mga parts sa report. Wait lang. So parts of the report. So first is administrative data. So basically impormasyon ng kasama nito. So ang administrative data mo ni siya. Una, date, kailan ginawa ang report. Kaduha, case of number. Katulo, compliant or ang nagreklamo, or ang fourth is reporting investigator, sino ang nag-imbestiga, or the fifth is office of origin, kung asa nagsugod ang kaso, man sa office of origin, kung asa gagikan. So status, estado sa kaso, distribution o kung sino ang sino o kung kinsa ang pasahan ani nga report. So mo ni siya ang sulod sa distribution, kung sino ang ipapasa. So mo ni siya. So next is the synopsis or buod ng pangyayari. So maikli na summary ng mga ginagawa ng suspect. Maikli lang siya, gamay lang siya, summary. Okay. Parang preview lang ng ng buong report. So preview lang siya, gamay lang siya. Next is details of the report. So details of the report, so layunin ng investigasyon. So kung saang layunin sa maong investigation or the report, ano ang gustong malaman o patunayan sa investigasyon. Next is the conclusion and recommendation. So sa conclusion, isagol na diri ang opinion, kung unsang opinion sa investigador. Ang conclusion, kung sa ang conclusion or ang mga recommendation sa investigador. So next is enclosure or diri na nato gibutang ang atong mga ebidensya. So naapil na diri sa enclosure, mga sample, mga pictures, sketches or documents. So mo na siya dapat kabutang na di siya diri sa enclosure. So next is the format of report. So diri ta sa format of report. So format of report, confidential. Format of report. So
Okay, format of report, confidential. Format of report, confidential, ibig sabihin hindi basta-basta pwedeng ipakita sa iba. So dapat nakatago siya, dili na to siya i-public na report. So di na to siya pwede pa kita sa ubang mga tao, no? Dapat sa otoridad region siya na to ipakita sa mga na authority malantaw ni. So first date una, then kailan ginagao, kanong siya kung gihimo ang report. So ano siya sa format of report, kanong sa gihimo, then sunod para asa ang report, then next is subject or kung unsa ang subject sa investigation. And okay, ano siya ang nakabutang sa format bali sa heading. Sa sulod siya sa man sa heading kabutang na dito ang authority o otoridad, sino ang nagbigay ng utos para mag-imbestiga. So dito na nakabutang sa sunod sa heading, number 1 niya siya, kailan, saan, sino ang mag-authorize. So ito siya number 1 sa authority. So next is matters investigated. So matters investigated, kung unsa ang iniimbestigahan, mo ni siya ang sa matters of investigated. So, kung para kung unsa ang ato nga giimbestigahan or mo ni siya ang sa matter of investigated, no? Then next is fact of the case. So diri sa fact of the case is diri gipakita kung pinakamahalagang diri gipakita ang pinakaimportante nga bahagi sa report, no? Dito nilagay ang totoong nangyari sa kaso, no? Mo ni siya ang diri gibutang ang tinuod nga panghitabo sa kaso. So adto na tay mga bantayan sa facts of the case. So first, dapat malinaw, no? Dapat klaro gyud kaayo ang imong report nga gihimo, no? Dapat nakahanay siya o sa next is organisado. So dapat naka-organize siya, nagkasunod-sunod o nakahanay gyud siya para di maglibog kung basahon sa para sa taas o sa official nimo para inigbasa sa report or kinsa ang magbasa sa report dili sila maglibog, no? Dapat nakahanay siya. Walang bias or opinion. So dili ka magbutang diri kung bias, dili ka kay gipaboran, no? Kay gipaboran or magdugang sa imong opinion, no? Dapat likayan nato na sa paghimo sa aning pan diri sa ato nga report, no? Diri sa facts of the case, no? Dapat tinuod lang gyud tanan, no? Dapat tinuod lang tanan. So next is the discussion. So discussion kung unsa nga to nga i-discuss. So ato ni siyang sa diri sa discussion yung siyang i-analyze, no? I-analyze nimo ang mga facts na imong nakuha. So diri nimo siya gipag pinag-uugnay nimo ang mga ebidensya nga imong nakuha. Sunod naglalagay ka ng interpretasyon o paliwanag. So diri na ka mag-add og kuman nimo diri pagkuan sa analyze sa ebidensya, diri na din ka magbutang og interpretation or paliwanag nimo sa imong mga kuan na human nimo na analyze ang mga ebidensya or imong gibasa-basa ang mga ebidensya. Diri na ka mag-add sa imong kaugalingon nimo nga opinion or paliwanag or example explanation sa mga imong mga ebidensya or sinasagot. Diri nimo gitubag ang ibig sabihin ng facts na ito, no? So diri nimo gitubag kung unsa ang tinuod jud nga nahitabo. Okay. So next is conclusion. Conclusion, buod ng pangyayari or buod ng findings ng investigation. So nakabase sa fact and discussion. Diretso siya
ug tin-aw dali masabtan. Then walay nausab, no? Walay nausab nga impormasyon, no? Dapat tanan mao ra gid gyapon, no? Walay na bago. So next is recommendation. So there is a recommendation. Dapat diri na to makita kung unsa ang dapat buhaton pagkahuman sa investigation, no? Unsa ang action, unsa tong action diri, no? Unsa mag-suggest tag mga action diri sa recommendation, sa suggest na to kung unsa atong dapat buhaton, no? Legal or administrative steps. So mga steps first steps, second steps, and so on, no? Dapat butang da diri og mga action na atong dapat ipagbuhat sa atong kuan, no? Sa sunod na buhaton. So and that's all. Thank you and God bless.